At ayan, good day mga manay. Kapag nga tag-ulan ay kung ano-ano ang hinahanap nating mga kakainin at kung ano-anong klaseng pagkain ang pumapasok sa isip natin. May kinalaman nga ba ang panahon dito? O sadyang may katakawan lang tayo? Charot, huy! At sa mga oras ngang yan, ang napagtripa namin ay ang mainit-init na itlog at ang tokwa. Pati pala isaw, sabihin na nating street foods. At wag nga rin pala nating iismulin ang mga ganitong klase ng pagkain dahil bukod sa merong may mga hilig nito dahil masarap din naman talaga ito, ay marami na itong isinalba at sinagip para sa petsa de peligro o kapag malapit na ang sahudan, yung halos wala ng budget o nagtitipid na. Isa rin ito sa tipid tips na pantawid gutom natin na sigurado namang mabubusog tayo at pwede rin nating iulam sa kanin. At syempre, meron din itong health benefits. Pero dun tayo bibili sa alam ninyo na malinis ang pagkakagawa, banayad, mabango at sariwa. Huy! At bago nga pala akong ngumuya, ay dyan nga pala kami napadpad sa Go Negosyo na malapit sa St. Ferdinand Simbahan ng Lucena City, Kabayanan. Mga food stall na may ino-offer na iba't ibang klase ng pagkain. Diyan ay makikita natin na marami ang kumakain kahit tapos ng oras ng tanghalian. Andyan makikita natin na meron din mga Pinoy foods na ulam at kung ano-ano pa. At sa pagkain nga namin dito ay inikot-ikot ko pa rin ang camera para naman ngayong araw ay meron akong ganap kahit hindi ako nakapag-live kasi nga malakas ang ulan. At baka mahina ang signal, baka daw pero nag-try ako kanina, mahina nga. Bakit ba nagpapaliwanag? At dito nga ay makikita natin na meron ding fried chicken na nakita mo ang prito ko. Kaya ang hahanapin mo na lang ay yung prito mo. Huy! Kadalasan nga pala ang pinamimilian natin sa mga Pinoy street foods na kagaya ng mga tinitinda dito ay ang tinatawag na Betamax, isaw, paa ng manok, siling haba na may palamang giniling na merong cheese na hindi ko mabanggit ang pangalan sa tawag natin dito kasi alam nyo na. Ang karaniwan na nga rin dito ang fishball, kwek-kwek at syempre ang kikiam. Makikita natin na papasarapin pa ito ng kanilang mga sausawan na pwede nating pamilian. May matamis na sauce, may maanghang, may chili oil at syempre sa tokwa, merong toyo mansi. Napakasarap nga ng mga ganito lalong-lalo na yung may sibuyas at saka pipino sa suka. At dahil nga makianghang at makisili ako, ay nagsorry na agad ako kay ate. Charot! Huy! At mukhang sa titig nga ni ate nais niyang ipahatid sa akin na kuya, bakit hindi na lang chili oil ang binili mo tapos humingi ka na lang ng kwek-kwek o ng isaw at saka ng tokwa? Charot lang. Napakabait nga pala na nagtitindang yan. Kaya sabi ni ate, kakaway ako, ipakita mo ako sa camera. Sabi ko, no. Di ka lang basta kakaway, dapat sumayaw ka din. Charot. At bukod nga sa itong mga street foods na ito o ganitong klase ng pagkain ay akala natin ay pangtawid gutom lamang natin at nakakapiling natin tuwing bago lamang magsahudan o ubos na talaga ang kwarta, charot, ay ibibigay ko rin ang health benefits. Unahin na natin ang anak ng tokwa, tofu. Huy! Ang tokwa ay mayaman sa protina. Ang mga produktong soybeans o soy katulad nga nitong tokwa ay mayaman sa isoflavones. At dahil nga ito ay magandang pinagkukunan ng protina katulad din ng karne, ito ay makakatulong sa muscle building na nakakatulong din sa pagpapalakas at pagpapatibay ng buto. Bukod nga sa prito kagaya nito ay marami na ring recipes para dito sa tokwa. Ito ay maaaring ilahok sa mga ginisang gulay katulad ng sitaw, bataw, patani, kondol, patola, upot, charot lang, huy! Sa bagay, kahit anong gulay, optional naman kung anong gusto nyo igisa, pwede nyong ilahok ang tokwa. At dahil may isinusubo nga kaming mainit-init na itlog dyan, ay ibibigay natin ang health benefits ng quail eggs o itlog ng pugo. Opo, itlog ng pugo, not pogi. Hindi porke Burmans na tag-ulan na taglabig kung ano-ano ng itlog ang nasa isip mo ha. Uy! Ang itlog ng pugo ay mas mataas ang ibinibigay na protina, iron, vitamin B12, healthy fats kumpara sa itlog ng manok. Ang nutrients na nakukuha sa quail eggs katulad ng polyunsaturated fats, antioxidants and minerals ay nakatutulong sa pagpapababa ng blood cholesterol at ng blood pressure. Pero syempre sa tamang dami at tamang pagkain dito. Alam naman natin na in general nga, lahat ng sobra ay masama.
At paalala lang, kapag kakain kayo ng ganitong klase ng itlog, ay wag nyo nang hahawakan kasi malagkit gawa ng sauce. May stick naman. O kung gusto nyo talagang hawakan bago nyo kainin, ay wag na wag nyong kakamutin kasi matatanggal yung breading. At ayan, kitang-kita nyo naman mga manay na mukha akong hindi nag-enjoy kaya ubos na ubos sa akin, pati ang sausawan. At ayan, sa murang halaga ay nabusog na. At ako po muli si Super Kokoy. If you like my videos, please like, comment, and share. At ayan mga manay, usli na naman ang kwan ay babayo!